sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig Yun. at kinanap ni Abraham ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Isang mapagpalang oras ng panonood po sa inyong lahat, mga minamahal at suki naming taga-subaybay ng programang Kapitulo Bersikulo. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po ninyo kami binigyan ng pagkakataon na kayo ay aming madalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng palatuntunan ito. Harinawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang pagpapala nawa ng Panginoon Diyos ay sumagana samantalang tayo po ay magkakaniig sa ipapawid. Makakasama po natin sa ating pong pagtalakay sa mga sandaling ito ang ating pong kamanggagawa ng Kapitulo Bersikulo, si kapatid na Bressy Balansag. Magandang araw, Brother Jerry. Magandang araw din po sa aming mga taga-subaybay na walang sawang sumusuporta sa programang Kapitulo Bersikulo. Nawa ito pong programang ito ay makatulong ng malaki, lalong-lalo na po sa inyo pong pananampalataya. Marami tayong mga naging event, kapatid na Bressy, sa ating pong iglesia. Itong mga nagdaang araw ng summer. At naging busy ang marami sa ating mga karal, kasama na rin ang ating mga kamanggagawa at mga pastor sa ating konferensya at maging ang ating mga layman sa ginawa po nating pangangaral sa loob po ng ilang mga araw, itong buwan ng Abril, ano? Kapatid na Bressy, at pagkatapos ng mahaba-habang mga araw ng evangelism, ay nakapagbunga ng 1,230 souls na bautismuhan noong April 29, Praise the Lord. 2017 dito sa Cuneta Astrodome. At yan ay nagkaroon tayo ng praise program dyan, ang ating Central Luzon Conference. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga naging kabahagi sa gawaing ito, sa tagumpay ng Panginoon sa pamamagitan ng paghahayag ng mga salita ng katotohanan sa iba't ibang lugar na nasasakupan ng konferensya natin ng Central Luzon Conference. Nais din nating pasalamatan siyempre ang pamunuan ng ating CLC sa pangunguna po ng ating Presidente, Pastor Benjamin Casimiro, at ang Executive Secretary si Pastor Elicer Barrientos, and of course ang aking immediate superior, si Sir Angel Tolentino. At nais din nating magbigay ng kaunting pahiwatig din sa ating mga kaibigan. Ano? Meron pong isasagawa na concert dyan po sa may Makati. At ito po ay pangungunahan ng ating pong mga kapatid mula sa Glendale Filipino Church. Yan po ay isasagawa, kapatid na Bressy, sa Opo. June 11, June 13, 14, 15, and 17. Ngayon pong taong ito, siyempre, 2017, sa ganap na ikapito hanggang ikasyam ng gabi. Ito po yung concert, libre po ito, at isasagawa po yan dyan sa Ballroom Hall sa Alpha Land, Makati. So yan, malapit po yan dyan sa may Magallanes. Madali lamang pong hanapin, ipagtanong lamang po ninyo yung Ballroom Hall dyan po sa Alpha Land, Makati. Kung meron po kayong gustong itanong tungkol sa detalye, pwede po kayong tumawag sa numero 835-7429. Ulitin ko po, 835-7429. At makakasama po diyan sa concert na yan ng ating Project Life ministry na siyang kukuha ng video at coverage diyan sa gagawing concert ng Glendale Filipino Church. So tayo ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo binigyan muli ng pagkakataon para linawin ang ilan sa ating mga controversial issue ng church. Ano? Opo. Kapatid na Bressy, na ating ipaglilingkod sa ating mga minamahal na mga kapatid. Ngunit bago po tayo dumako sa talakay sa paksa na amin pong ihahandog sa inyo, pahintulutan po ninyo kami na anyayahan ang banal na Espiritu na siyang pumatnubay sa atin sa pamamagitan ng pananalangin na pangungunahan sa atin ni kapatid na Bressy. Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa pagkakataon na kami po ay muling magbibigay ng mga katotohanan at sa tulong ninyo, Panginoon, na kayo ang resources ng mga bagay na amin pong mga sasabihin. Kayo, O Diyos, ang kumasi sa aming mga isip at ganon din, Panginoon, sa mga amin pong
mga tagapakinig. Pagpalain ng mga talata ang mga kapitulo at bersikulo na nagbubuhat sa banal na kasulatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Isang paksa, kapatid na Bresi, ang ating ipaglilingkod sa ating mga suking taga-subaybay sa programang ito ng Kapitulo Bersikulo. Marami po sa ating mga nanonood sa programang ito na hanggang ngayon mayroong misconception, kapatid na Bresi, about Opo. ano ba talaga ang meron sa Seventh-day Adventist. Nung ako ay hindi pa Adventist, hindi pa ako kabilang sa samahang ito, ako ay miyembro rin ng Evangelical Christian Group. Ang pagkakaintindi ko sa mga Seventh-day Adventist, ito ay relihiyon ng mga kulto. Kasi maraming mga itinuturo na para sa amin ay hindi angkop sa pamantayan ng Biblia at hindi pumasa bilang Evangelical Christian Church. Kaya naman, ang tingin ng maraming mga mananampalataya sa mga Adventist, particular, maaring kayo po ng mga taga-subaybay namin, maaring ganun din ang inyong pananaw sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Yan po ang aming ipaglilingkod. Ano po ba ang mga pinagbabatayan ng mga tao, ng mga evangelical Christian believers? Bakit tinatawag nila ang Adventist na kulto daw? At gaano katotoo yan? Ano-ano ang kanilang mga pinagbabatayan, kapatid na Bresi? Opo. Yan ang ating lilinawin sa ating pong pag-aaral ngayong oras na ito. Kapatid na Bresi, sa ating pagtalakay, kasi pinag-uusapan natin yung salitang kulto. Opo. Ano ba ang pagkaunawa mo doon sa salitang kulto na ibinibintang sa Adventist na kasama daw doon sa grupo o relihiyon ng mga kulto? Salamat, Brother Jerry. Sa amin pong mga taga-subaybay, napakaraming beses nating may kita na sobrang halos may kita natin, lalong-lalo na sa internet, na maraming mga iba't ibang Christian denominations ang nagsasabi na ang Seventh-day Adventist ay kulto. And even me, Brother Jerry, ay na-experience ko rin to before ako ma-convert sa pagiging Adventist. Kasi that time, magka-college ako, so meron akong kaunting background pagdating sa Christian denominations. And that time, before ako ma-convert, isang tao yung nagsabi sa akin, ministro, at ito yung isa kong kaibigan, ang sabi niya sa akin, Brother Bresi, bakit ka pupunta dyan? Samantalang ang paniniwalang Seventh-day Adventist ay kulto. Ngayon, tinignan ko, and even now, ito yung definition ng cult or kulto, Brother Jerry. At ito po yung mababasa natin dito po sa Webster Dictionary. Ayon po dito, sabi dito, a religion regarded as unorthodox or spurious. Also, its body of adherence and great devotion to a person, idea, or thing. But even this definition is inadequate in light of current trends in Christian thought. There is a wide distinction between the sociological and theological viewpoints. May kita natin, ang definition ng Webster pagdating sa tinatawag na pangalang kulto, adherent siya ng specific na tao, Brother Jerry. So, parang sinusunod nila ang specific na katuruan ng isang tao at ito hindi nakabatay sa Biblia. So, makikita natin na ang salitang kulto ay hindi pala parang negative. Oo, dating, parang negative hindi yan, maganda. Brother Jerry. Kahit naman sa ating kapanahonan ngayon, pag sinabihan ka na kulto, o kaya ay sumama ka sa grupo ng mga kulto, ang nasa mentalidad kaagad natin, pag sinabing kulto, ito yung mga naghahandog ng mga tao. Mga nakatalokbong yung mga mukha. nakatulokbong yung mukha. Ito yung mga nandun sa ilalim ng kuweba. Oo, yan Merong ginagawang underground activity and practices na hindi tanggap ng majority, kapatid na Bresi. Medyo masakit yan kapag sabihan kang kulto. Kaya naman tayo bilang mga Adventista, ating lilinawin sa konsepto ng Biblia, sa konsepto ng mga referensya at ng mga authorities. Hindi naman natin pinagbabatayan yung mga authorities, pero ginagamit natin para patibayin yung ating pong sagot at pagtalakay dito sa paksang ating pinag-uusapan, kapatid na Bresi. Tama po. Puntahan natin, ano ba ang ibig sabihin nung salitang, binanggit na natin yung salitang kulto? Ano ang mga pinagbabatayan? Bakit tinawag nila na kulto ang pananampalatayang Adventist? Meron ka bang nakilala o alam na mga rason? Sa kinagandahan ng pag-aaral natin,
isa sa pangunahing nag-brand na tayo nga ay kulto ay si Dr. Hokeima at itong si Dr. Walter Martin. At ito ay kilala bilang Baptist, Evangelist, and at the same time apologist. At siya yung bumuo ng CRI or Christian Research Institute na may kita natin sa internet. So napaka ma-impluwensya ng kanyang sulat at nakita natin sa ating pag-aaral na itong apologist na ito ay nagbigay ng napakalaking impluwensya sa maraming tao sa pamagitan lang ng 4 na references para tayo ay brand as kulto. Sabi mo kanina, itong si Anthony Huikima. Yes. Si Dr. Anthony Huikima, siya ay founder Opo. ng isang malaking institusyon o Yes. paaralan ng mga nag-aral ng teolohiya Oho. sa Evangelical Christian Group. Opo. So sa makatuwid, kung yung mga estudyante niya Opo. ay napaniwala niya sa ganitong klaseng mga katuruan, naturalmente, dadalhin din ng mga pastor na ito Oo. sa kanilang mga miyembro. Opo. Kaya naman tayo ay na-brand dahil doon sa kanyang katuruan na tayo ay kabilang sapagkat meron siyang 4 Opo. na mga teachings ng Opo. Adventist na ikanya, ito ay qualified Tama na po. magiging kulto ang isang pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Opo. At Brother Jerry, ito rin po yung ginagamit ng aklat ni Dr. Walter Martin na tinatawag nating Kingdom of Cults. Na number 1 dyan, yung tinatawag nating ang mga Seventh-day Adventist daw ay merong extra scriptural resources or source of authority na ito nga daw po ang writings ni Mrs. White. Yan ang number 1. Yan ang number 1. Parang pinalalabas nila, kaya daw kulto kasi meron tayong extra biblical Opo. authority. At ito yung tinikinala nating mga sulat Ni Mrs. ni White. Mrs. White. Opo. Kung tawagin po namin sa amin pong pananampalatayang Adventista ay Spirit of Prophecy Opo. o yung tinatawag nating mga inspired writings ng kinikilala nating sugo na si Mrs. White. Opo. So, ito ba ay extra biblical authority nga ba? Ating lilinawin yan, mga Lilinawin kaibigan. natin yan. Kasi ito ang isa sa pangunahing binibigyan nila ng bigat. Na sabi nila, ang mga Seventh-day Adventist, hindi lamang Biblia ang kanilang pinagbabatayan, kundi meron pang higit sa Bible. And ang masama pa dyan, kasi ang kanilang pagkakakilala sa mga sulat ni Mrs. White, ayon mismo sa kanilang pagtuturo, yan daw ay kapantay ng Biblia o higit pa Yan ang sa matinding. Biblia. Kasi hindi naman masama siguro mga kaibigan na tayo ay maniwala sa mga sulat. Kasi kahit naman sinong mga pastor, evangelical Christian teachers, ay may mga references din naman ginagamit. Yes, tama. Tulad halimbawa, hindi kaila sa inyo, kayo po mga evangelical Christian brothers and sisters namin, hindi ho ba familiar sa inyo yung libro ni Rick Warren? Yung The Purpose-Driven The Life. Purpose-Driven Life. Napaka-best-selling book yan. Oo. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo yan. Oo, tama. Ginagamit ng maraming mga evangelicals. And even mga Adventists, kumukuha ng ganyang kopya. Opo. Eh bakit naman masama na pagdating na sa Adventist Oo na nga. meron tayong mga ibang mga aklat na sumulat ay si Ellen White, kapatid Opo. na Bresi. At saka, Brother Jerry, kung itutuloy natin, at least makita nila yung 4 major na ginagamit nilang pamantayan para sabihin na tayo ay kulto. Yung una, yung meron daw tayong extra biblical resources na ito ay source of authority. Number 2, ang denial of justification by grace alone. Na ito ay nahati sa dalawang branches na kaya daw dinideny natin ang justification by grace alone ay dahil meron tayong doctrine na investigative judgment, meron tayong keeping of the Sabbath, and then number 3 is the devaluation of Jesus Christ, and then number 4 is naniniwala daw tayo na tayo lang ang group which is exclusively community na maliligtas sa huling kapanahunan. Ito pong binasa ni kapatid na Bresi na 4 na pangunahing mabigat na dahilan ay isinulat po ito ni Dr. Walter Martin sa Opo. kanyang libro na Kingdom of Cults, Yes. na pangunahin na dahilan kung bakit matatawag na kulto ang Seventh-day Adventist. So, una yung sinasabi natin extra biblical resource o source of authority. Pangalawa, denial of justification by grace alone na hinango nila sa investigative judgment. And yung pangalawa is keeping of the Sabbath. Number 3, yung devaluation of Christ.
And number 4, ito yung the group of as the exclusive community of the saved. Isa-isayin natin to, kapatid na Bresi. Opo. Kung gaano katotoo ito pong mga sinasabing ito na allegations ng marami or accusations against the Adventists para masabi nila na tayo kulto. Totoo ba, kapatid na Bresi? Ito na, pupunta na tayo doon sa pagsagot sa tanong, sa ating paglilinaw. Totoo ba na tayo ay merong extra scriptural source of authority na hinango sa mga sulat ni Mrs. White? Naniniwala tayo na ang resources or yung tinatawag nating writings ni Mrs. White ay inspired, the same inspiration ng mga sulat ng mga propeta sa Biblia na hindi na isama sa Bible. Katulad na lang po ng nakasulat sa Ikalawang Kronika, sa Kapitulo 9, ang talata ay 29. Ganito po yung nakasulat. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon, na una at huli, di ba na nga susulat sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa panguhula ni Ahiyas na Silonita at sa mga pangitain ni Ido na tagakita tungkol kay Jeroboam na anak ni Nabat. Atin pong pansinin na meron din ditong mga nasusulat. At itong mga nakasulat na ito ay naisulat ng propeta Nathan. At alam natin na ito po ay inspired. Pero ang question, bakit hindi siya nakasulat sa Biblia? Actually, hindi lamang isang propeta yan. Opo, marami, Brother Jerry. Kahit nga si Elias Oo, propeta ng Diyos yan. Pero hindi mo mababasa na si Elias sumulat ng Biblia. tama. Kahit si Eliseo, Opo. propeta ng Diyos yan. Pero hindi mo mababasa sa kanyang sulat kasama sa aklat ng Biblia. Opo. Marami pa kahit sa New Testament, even sa Agabus. Opo. At iba pang mga kinikilalang propeta sa New Testament, kapatid na Bresi. Yes. Hindi naman natin mababasa sa Biblia yung kanilang mga sinulat. Pero naniniwala tayo na itong mga taong ito na mga kinikilalang propeta ng Diyos sa Luma at Bagong Tipan ay mga inspired yung kanilang mga sinasabi at inspired din yung kanyang mga sinusulat. Tama. Doon natin hinango yung pong mga sulat ng ating kinikilalang sugo na si Ellen White. Na kung tawagin nga po natin yung kanyang mga sulat ay non-canonical writings. Tama. Pag sinabing non-canonical writings, hindi po kabilang sa canonization ng Bible. But we believe that these writings are also inspired by God. Kaya Brother Jerry, sa amin pong mga taga-subaybay, lilinawin namin na bagamat hindi siya kasama sa Biblia, ay hindi nangangahulugan na hindi na siya galing sa Biblia. Kasi kung titignan natin, sa Cool Culture Ministry, sa kanyang sulat, page 125, dinidefine ni Mrs. White ang kanyang sulat as the lesser light to lead to the greater light, which is the Bible. So, ibig sabihin, kung merong isang propeta ang magsasabi sa atin ng mga katotohanan at ilalayo tayo sa Biblia, ito ay nangangahulugan na ito nga ay hindi propeta. Pero sa pagkakataon ngayon, Brother Jerry, ang dami po sa amin pong mga taga-subaybay na mga nakasulat sa writings ni Mrs. White na nagpapatunay nga na tayo ay inilalapit sa tinatawag nating Bible. For example po, sa Testimony of the Church, page 671, sabi ni Mrs. White, God is either teaching His church, reproving their wrongs and strengthening their faith, or He is not. This work is of God, or it is not. God does nothing in partnership with Satan. My work bears the stamp of God, or the stamp of the enemy. There is no halfway work in the matter. The testimonies are of the Spirit of God, or of the evil. So sabi niya, it's either totoo yung sulat ko or hindi. Ngayon, binigyan niya ng mas matinding diin yung sulat niya. Ang sabi dito, when I send you a testimony of warning and reproof, many of you declare it to be merely the opinion of Sister White. Sabi ng iba, yung sulat ni Mrs. White, opinion lang ng marami. Pero ang sabi dito, you have thereby insulted the Spirit of God. You know how the Lord has manifested Himself through the spirit of prophecy, a metonym of the writings of Mrs. White. So sabi niya, the Holy Scriptures are to be accepted as an authoritative, infallible revelation of His will. They are the standard of character, the revealer of doctrines, and the test of experience. Ibig sabihin, Brother Jerry, sa aming mga taga-subaybay, ang paniniwala natin ay hindi tinitest sa writings si Mrs. White. Kundi even yung writings si Mrs. White, kailangan itest sa pamamagitan ng Biblia. At hindi ho nagkaroon ng anumang kontrahan. Yes, tama po. Kasi hindi po pwede na yung mga sulat ng kinikilala nating
sugo. Kahit naman sinong biblical o kaya sabihin na nating religious writers. Kapag ang sulat ng anumang grupo o kaya sino mang writer Yeah po. kumukontra sa Biblia, Wala yan. hindi po pwede nating magiging source of authority Opo. yan. Kasi laging ang yardstick ng truth, it is always the Bible. Opo. Kapag kumukontra sa Biblia, hindi natin tinatanggap yan. Totoo. And nais ko pong ipapansin sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Kasi ang ginamit na basihan, nasabi nila, ang meron tayong extra source of authority, yung writings ni Mrs. White, na para bagang sinasabi nila sa ating mga doktrina, ay doon ang gagaling Oo. yung ating mga teachings sa sulat ni Mrs. White. Pero kami po dito sa kapitulo, versikulo, paulit-ulit ho namin sinasabi at lagi namin sinasabi at lagi namin sinisigaw na kailanman hindi ho kayo nakakarinig sa amin dito na ayon sa sinabi ni Mrs. White, Tama. ayon sa spirit of prophecy. Hindi ho kami nagtuturo sa aming mga pagba-Bible study. At Brother Jerry, no, Mm. ang tagal na ng programang ito, pero hindi to napalitan ng kapitulo at bersikulo ng sulat ni Mrs. White. Tama. Di ba? Ang kapitulo, versikulo po na pinag-uusapan natin dito, kapitulo, versikulo ng Biblia. Opo. At sa ating mga pagtuturo, kahit saan man kayo pumunta ng mga lokal ng Seventh-day Adventist, hindi ho kayo makakarinig na ayon sa sinasabi ni Mrs. White doon sa Totoo. mga tinuturuan namin ng Biblia. Totoo. Ang amin pong pagsisipi sa mga sulat ng kinikilala naming sugo na si Ellen White, ay ito po yung sa paraan na kung saan amin pong ipinapakilala ang kanyang mga sulat bilang payo sa loob ng iglesia. Opo. Sa loob na ng iglesia, para naman ang iglesia rin ay maproteksyonan Opo. sa kanyang pagkakaisa. Opo. Pero never po kayo makakarinig na ayon sa sulat ni Mrs. White, ito ang aming doktrina. Tama. Namamali eh. Kasi Opo. wala ho kaming doktrina. Maski isa. Meron tayong tinatawag na 28 fundamental beliefs. Nandoon lahat ang kalipunan na pangunahing doktrina ng Seventh-day Adventist. Pero hindi po kailanman namin pinaghahango yun sa sulat ni Mrs. White. In fact, yung sulat ni Mrs. White ay isa lang Tama. doon sa tinatawag nating pangunahing doktrina. Opo. Naging subject na nga siya sa test ng Bible eh. Tama. Hindi siya equal sa Bible. Opo. Nais kong bumasa, kapatid na Brescia, Opo, ng isang opo. pampahayag na mismo sa bibig ng ating kinikilalang sugo na hindi niya ibinabaliwala ang Biblia nor inequate niya ang kanyang sulat sa Bible. Ito, pakinggan po ninyo at ito po ay babasahin ko sa Councils on Sabbath School Work. Ito po isinulat noong sa Review and Herald din, noong 1938, page 84. Baka sabihin niyo, akala ko ba hindi kayo kumukuha ng mga sulat ni Mrs. White? Kaya ho namin hinahango po ito sapagkat gusto namin pong sabihin sa inyo na meron ho kami mga referensya na kahit mismo siya, yung sumulat, ay nagsasabing, hindi ko itinataas ang aking sulat na itinuro kong maging equal Totoo. sa Biblia. Ano sabi po rito ni Mrs. White? The Bible and the Bible alone is our rule of faith. Malinaw. Malinaw na malinaw. Sabi ni Mrs. White, the Bible and the Bible alone is the only rule of faith. Sola Scriptura. Kaya hindi dapat ninyong paniwalaan yung nagsasabi na kami po ay merong extra biblical source of authority. Opo. Because even ang aming kinikilalang manunulat o sugo na si Ellen White, ay sinasabi niya na ang Biblia lamang talaga Tama. ang kailangang maging rule of faith. Kaya sa amin po mga taga-subaybay, magiging malinaw ito. Kasi ang sulat ni Mrs. White, siya ay subjective sa scripture. Yan. Hindi siya objective. So ngayon, kung titignan natin, karagdagan sa binanggit ng ating kapatid, sa 167 ng Full Culture Ministry, ang sabi dito, lay Sister White right to one side. Don't ever quote my words again as long as you live until you can obey the Bible. Yun. Sabi, ang linaw po, no? Until you obey or until you can obey the Bible. Ibig sabihin, ang pangunahin talagang sinasabi ni Mrs. White ay walang iba kundi ang Biblia. So malinaw, mga minamahal po naming taga-subaybay. Ulitin lamang po muli namin sa inyo, hindi po uubra yung mga accusations na sinasabing hindi kami kasama sa evangelical Christian sapagkat meron kaming extra biblical source of authority, which is the writings of Ellen White. Nilinaw na po namin sa inyo na hindi po kailanman po tinataas namin or ini-equate sa Opo. Bible ang kanyang mga sulat. Kahit si Mrs. White mismo, yung author mismo ng
mga aklat na pinagbabatayan namin sa amin pong mga payo sa loob ng aming iglesia, ay hindi po kailanman niya sinasabing kapantay o mas mataas At naalala kaysa ko, sa Biblia. Brother Jerry, Mhm. baka sabihin ng iba dito, kasi nung panahon nyo lang ngayon, kaya nyo nasasabi yan. Nung panahon ba na nabubuhay pa si Miss White kasama ng kanyang mga ating po mga co-founders, Mhm. ganun din ba yung tingin nila dun sa sulat ni Mrs. White? Atin pong babasahin sa tinatawag nating historical book ng Seventh-day Adventist or Seventh-day Adventist Handbook. Ano po, pag binasa nyo lang po yung pong pages 165 and 100 to 196, sabi dito, ang sabi po ni James White, "The Bible is a perfect and complete revelation. It is our only rule of faith and practice." Yun. So kahit dati pa, kasabayan nilang nabubuhay si Miss White, hindi sila the same ng kanila pong pagtingin. Ano po, na sinasabi ng chismis ngayon. Sabi pa ho, after 9 years, sabi dito, sabi ni James White, "I still say that the Bible is my rule of faith and practice. In saying this, I do not reject the Holy Spirit in its adversity of operation." In 1863, binanggit uli ni James White, "When we claim to stand on the Bible and the Bible alone, we bind ourselves to receive unequivocally and fully all that the Bible teaches." And even si Uriah Smith, sa Review and Herald, "The Bible is able to make us wise unto salvation and thoroughly furnish us unto all good works. Do the visions propose to invade this field and erect a new standard and give us another rule of faith and practice? Nothing of that kind. On the contrary, they are even in harmony with the Word and ever refer to that as the test and standard." Napaka-importante po yung mga binabasa ng kapatid na Bresi ng mga referensya, sapagkat Opo. hindi ho namin ito inihahayag, sapagkat ito po ay sabihin na nating, hindi naman mga Biblia yung pinagbabasa. No? Unahan na po namin kayo, mga kaibigan namin na minsan kumukuha ng punto, kapatid na Bresi, doon sa ating mga sagot. Baka sabihin ninyo, hindi naman Biblia yung pinagbabasa. Kaya nga po namin binasa ito para mismo yung aming mga authorities and even yung mga nabuhay, maging si Mrs. White, nabuhay, nakasama ni Mrs. White, kahit sila, sula, Eskriptura, or Bible and the Bible alone. Hanggang sa mga sandaling ito, kapatid na Bresi. Kaya nga tayo mayroong 28 fundamental beliefs. Tingnan niyo po yung ating 28 fundamental beliefs. Sa 28 fundamental beliefs po ng Seventh-day Adventist, makikita po ninyo roon na ang Bible ay nasa number 1. Nasa unang pangunahing doktrina ng Seventh-day Adventist. The Holy Scripture, number 1 sa fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Kaya hindi ho totoo yun, mga kaibigan naming mga taga-subaybay. Kung kayo ho man ay may nakakarinig ng ganyan, nababalitaan ng ganito, tinuturuan kayo ng inyong mga pastor na Adventist ay kulto dahil may extra biblical source of authority, wala pong katotohanan ng lahat yun. Hindi ho kami magtatagal sa relihiyong ito kung yan din naman ang pinagbabatayan. Nung kami tinuruan, nung hindi pa kami Adventist, never. Ako nga, hindi ko nga kilala si Mrs. White. Nung Totoo ako ay yan, tinuruan Brother Jerry. ng Biblia, nung aking tagapagturo bago ako maging Adventist, nung sumagot na doon sa questionnaire ng baptism, na nakalagay doon, naniniwala ka ba na si Ginang Ellen White ay propeta ng Diyos sa huling araw? Hindi ko sinagutan yon kasi hindi ko nga kilala Sino ba yung Ellen G. White na yan? Tama. Kaya nga po dito, hindi ho namin tinataas siya ang kanyang mga sulat. Hindi, ang kanyang sarili. Tanungin nyo nga ho kung sino mga Adventist. Tanungin nyo kung anong birthday ni Mrs. White. Maski nga ikaw siguro, hindi mo alam. Hindi ko alam. Ako, hindi ko nga rin alam ang birthday ni Mrs. White. Pero tingnan nyo yung mga relihiyon ngayon. Tanungin nyo yung mga leader nila. Alam na alam. Oo. Sineselebrate. May celebration May celebration pa. Di ba? Makita ho ninyo na hindi talaga itinataas ng Adventist. Ni ako, Brother Jerry, nung yung katulad ng binanggit mo. Kasi sa akin, nung nakita ko yon, hindi ko kasi kilala si Mrs. White. Kasi wala sa aming pangangaral na dapat tatanggapin mo si Mrs. White. Wala kang makita sa mga crusade na ganun. So, nung nabasa ko yon, first time ko lang mabasa yung Mrs. White, at ang sinagot ko doon ay no. Ang nagulat ako dito, Brother Jerry, nung sinagot ko yung no, okay pa rin akong binyagan.
Sa akin, ang sagot ko, sa akin walang sagot. Oo, sa Sa'yo akin, may no. Oo, no talaga. Pero binautismo ka pa rin. Binautismuhan pa rin. Sa mga tuwid, hindi ho ganun kasi ang mga Adventist na itinataas ang sino man or anuman sa pananampalataya na mas higit sa Biblia. Ang aming pong pananampalataya, number one sa aming fundamental belief, ang Holy Scriptures. Yes. Kaya wag ho ninyong mamamalian. Kasi kahit itong sumulat na ito na si Dr. Walter Martin, nakarealize po siya Oo. Kaya siya gumawa ng panibagong revision ng kanyang libro. Tama. Siya mismo ang nagsasabi na ang kanyang unang akusasyon. Ito Opo. pinagbabatayan natin ngayon. Opo. Kasi hanggang ngayon, ginagamit yan ng maraming mga evangelical Christians. Pero hindi nila alam na itong si Walter Martin, mismo siya nagsasabing mali siya dun sa una niyang allegations. Totoo po. Ngayon, punta na tayo doon sa ginagamit ng marami. Yung ikalawa, kapatid na Bresi, the denial of justification by grace alone. Tayo ba bilang mga Adventista ay nagtuturo na tayo ay dapat sumunod sa kautusan para maligtas at hindi natin tinuturo ang justification by faith? Nako, Brother Jerry, ito ay isa sa napakadelikadong katuruan. Aha. Tayo na nga rin ang nagsasabi at tayo na nga rin ang nagtuturo mula sa Biblia na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng gawa. Ano pat maraming mga tao ngayon ang nagsasabi na itong tinatawag na mga Seventh-day Adventists, kaya yan gustong laging sumunod sa 10 utos kasi gusto nilang maligtas. Ang totoo niyan, hindi po. Kasi katulad ng pamosong talata na amin pong ginagamit sa aklat po ng Epeso, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 8 hanggang 10. Ito yung ating pinagbabatayan. Ang sabi po dito ay ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kami po'y naniniwala na ang kaligtasan hindi po yan sa pamagitan ng gawa. Ito po ay sa pamagitan ng biyaya at ito po ay kaloob ng ating Panginoon sa pamagitan ng biyaya lamang. Ngayon, sa pagpapatuloy, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Malinaw po ang binabanggit ng Biblia na tayo po ay maliligtas hindi sa pamagitan ng mga gawa. Sa talatang 10, ito po yung napakaganda. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Yan. So may kita natin dito, Brother Jerry, sa amin pong mga taga-subaybay, na yun palang rason ng mga Seventh-day Adventists kaya sila sumusunod sa utos ay dahil ligtas na tayo, Brother Jerry. At itong tinatawag nating biyaya or justification by grace alone or sola gratia or sola gratia, ito ay paniniwala din natin na tayo ay maliligtas sa pamagitan ng pag-aangkin sa atin or pagtanggap sa atin sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. At ito'y malinaw sa mga nakasulat at lalong-lalo na sa pinagsasabi natin dito sa atin pong programa na tayo ay maliligtas sa pamagitan ng biyaya lamang. Kayo po mismo ang saksing buhay niyan sa aming mga suking taga-subaybay. Na wala ho kaming itinataas dito sa aming pangangaral, kundi ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Naligtas ang tao sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at natatamo niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yung binasa mo, kapatid na Bresi. Ngayon, meron silang pinagbabasa. Gusto kong basahin po muna bago sabihin natin na ng maraming mga kaibigan natin, baka naman palusot na lamang ni kapatid na Bresi yan. Sa totoo lamang, ang naririnig namin sa inyo palagi, 10 utos, Sabat, di ba? Ay, alam niyo ba na meron kami hong number 10, fundamental belief ng mga Seventh-day Adventists. At ito po ay ang the experience of salvation, kapatid na Bresi. Apo. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang summary ng the experience of salvation, which is the fundamental belief number 10 ng Seventh-day Adventists. Ganito po ang nakalagay sa summary. In infinite love and mercy, God made Christ, who knew no sin, to be sin for us, so that in Him we might be made the righteousness of God. Led by the Holy Spirit, we sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Lord and Christ, as a substitute and example. This faith, which receives salvation, comes through the divine power of the Word and is the gift of God's grace. Through Christ, we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. Through the Spirit, we are born again and sanctified. The Spirit renews our minds.
writes God's law of love in our hearts, and we are given the power to live a holy life. Abiding in Him, we became partakers of the divine nature and have assurance of salvation now and in the judgment. Ang Opo. ganda ng pagkakapahayag ng ating fundamental belief. Summary lang ito, yung aking binasa, kasi hindi ko naman pwedeng basahin yung madami niyan, yung detalye. Pero ito po ang kabuuan na itinataas po namin sa aming pong doktrinang The Experience of Salvation, doctrine number 10, na yung kaligtasan ng mga mananampalatay matatamo lamang sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Opo. Hindi matatamo ng tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Doktrina po ng mga evangelicals, doktrina rin ng Adventist. Opo. Kaya lang namamali lamang ang konsepto sapagkat naririnig ninyo yung mga misconceptions na itinuro rin ng mga tao na nakakabasa ng mga naunang pahayag ng mga sumulat na ito na major cults, kapatid na Bresi. Pero mamaya po amin pong lilinawin sa inyo na ito pong mga taong ito na pinagbabatayan ng mga evangelical pastors and evangelical believers, sila mismo nagsasabing nagkamali sila. So ngayon, Brother Jerry, nakita natin na kaya daw ang reason ng sinasabi nating problema kung bakit daw itong Adventist ay hindi tinatanggap ang grace alone ay dahil daw meron tayong konsepto ng investigative judgment. Ang totoo po niyan, ang investigative judgment ngayon, kaya ayaw nila yon kasi yung terminolohiya. Pero hindi nila alam na ginagamit lang natin to for certain words na maintindihan natin yung doktrina. Ngayon, kung titignan po natin sa atin pong pinag-aaralan, katulad ng binanggit ni Brother Jerry, hindi natin ma-explain to ng mahaba. Tama. Pero kung titignan po natin, ano po ba ang tinuturo ng investigative judgment? Ang tawag po ngayon ay pre-advent judgment. Kung susundan po natin ang computation niyan, sobrang linaw po niyan. Nababagsak po yan ng 1844. Ngunit ano ba talaga yung mangyayari? Kung titignan po natin, ang sanktuaryo ng Panginoon, ayon po sa Daniel chapter 8, ay nadumihan ng pag-atake ng little horn. So therefore, since nadumihan ito, inangkin ng tinatawag nating little horn yung kapangyarihan sa pagpapatawad at dinumihan ang sanktuaryo, ito ay kailangang linisin. At sa pamagitan ng paglilinis nito, yung mga kasalanan kasabay ng pagbibigay ng paghuhukom sa mga banal or pre-advent judgment, hindi pa ito yung execution, kundi ito ay nagpapahayag na tayo ay binibigyan ng panahon ng Panginoon na magsisi, or tayo ay binibigyan ng panahon na sa ating sarili na gumawa ng mali. Pero kung titignan natin, mas malinaw ang binabanggit ng stand natin, Brother Jerry, sa ating question on doctrines. Na binabanggit, number 1, Jesus is our great high priest. Hebrews chapter 4, verse 14. Second, Christ is a priest forever after the order of Melchizedek. Hebrews chapter 5, verse 6. Number 3, Jesus is a minister of the sanctuary according to Hebrews chapter 8, verse 2. Number 4, Jesus is our high priest who bids us come boldly unto the throne of grace that the way may obtain mercy and find grace to help in time of need according to Hebrews chapter 4, verse 16. Number 5, because He is all-sufficient Savior, He has unchangeable priesthood, and He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever lives to make intercession for them. Hebrews 7, verse 25. And number 6, as our high priest, it was necessary that He should have somewhat also to offer. Hebrews chapter 8, verse 3. So kung titignan po natin yung tinatawag nating investigative judgment or pre-advent judgment, ito'y may kinalaman sa pagiging priest ng ating Panginoon. At sa pagiging priest ng ating Panginoon, itinuturo na dito na siya yung priest, siya yung paghahandog, at wala tayong kailangan gawin kundi manampalataya sa Kanya. So ibig sabihin, kung yun ang itinuturo ng sanctuary doctrine, may kita natin na tayo po, katulad doon sa Old Testament, ay mananampalataya doon sa sacrificial lamb na tayo ay pinatawad na. Wala pa rin ginawa tayo doon, kundi tayo ay nanampalataya doon sa grace or biyaya na ginawa ho ng Panginoon. Napakaganda po ng doktrina ng investigative judgment ng mga Adventist. Opo. Nagkakaroon lamang po ng misconception. Again.
Kasi alam niyo ho, na ang doktrina po ng investigative judgment na sinasabi ng marami, na parang pinalalabas nila, it is against or opposite doon sa tinatawag nating justification by faith, kapatid na Bresi, or justification o say, yung kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Kristo. Alam po ninyo, babasahin ko ulit. Kasi mas maganda yung credible. Oo. Kumbaga, ito ang ating fundamentals eh. Tama. Pangunahing doktrina. Babasahin ko po ang doktrina o teaching number 24, fundamental belief number 24, Christ ministry in the heavenly sanctuary. Kasi dito po natin kinuha yung salitang investigative judgment na pinagbabatayan ng mga tumututol sa atin na sabihin tayo kulto. Sabi rito, the investigative judgment, sa huling bahagi ng summary ng ating fundamental teachings, the investigative judgment reveals to the heavenly intelligences who among the dead are asleep in Christ and therefore in Him are deemed worthy to have part in the first resurrection. It also makes manifest who among the living are abiding in Christ, keeping the commandments of God and the faith of Jesus. And in Him, therefore, are ready for translation into His everlasting kingdom. This judgment vindicates the justice of God in saving those who believe in Jesus. It declares that those who have remained loyal to God shall receive the kingdom. Brother Jerry, Ang hindi ganda. work. Hindi work eh. in Jesus. Ang sabi diyan sa ating pong binasa, this judgment vindicates the justice of God in saving those who believe in Jesus Christ. Malinaw. Kaya napakaganda po ng mensahe ng investigative judgment eh. Yung mga naniniwala sa ating Panginoon Kristo. At alam niyo ho ba, kami mga Seventh-day Adventist, part siya ng everlasting gospel. Yung pong doktrina ng investigative judgment or paghuhukom bago dumating si Kristo. Tama. Sapagkat kaya tinatawag na investigative judgment, sapagkat investigahan. Meron kasing paglilitis muna bago dumating si Kristo. Tama. Kasi hindi naman po pwedeng kung kailan dumating ang ating Panginoon Kristo, doon ka palang hahatulan. Yung pagparito ni Kristo, paggagawad na ng hatol. Pero bago pa siya dumating, meron na munang ginawang investigasyon. Doon sa mga aklat na sinasabi ng Biblia na nakasulat ang iyong mga gawa. Kaya nga sabi sa 16:27 ng aklat ng Mateo, paparito si Kristo. Basahin nga po natin yung talatang yun, kapatid na Bresi. Opo. 16:27 po ng aklat ng Mateo, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi pa ganito, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayo, bibigyan ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Saan nakasulat yung mga gawa ng tao? Di ba? At bakit siya bibigyan ng gantimpala? Sapagkat may investigasyon. Tama. Kung walang investigasyong nangyari, walang paglilitis o pagsisiyasat na nangyari, abay saan ibabata yung paghukom? O di sa makatuwid, meron na. Kaya nga magandang doktrina ho ito sapagkat may magandang balita niyan. Dahil samantalang may naghuhukom, meron tayo nag-iisang tagapamagitan, ang ating Panginoong Kristo sa langit. Kaya hindi po nagtuturo ito ng righteousness by works. Kundi nagtuturo din ito at umaayon sa justification by faith sa pamamagitan ng grasya. Tama. Kaya nga, Brother Jerry, actually, kulang yung oras natin. Oo nga, magpaparto tayo. Magpaparto tayo nito. Napansin ko dito, Brother Jerry, isa sa gusto niyang sabihin, kaya daw tayo ay dinideny natin yung justification by grace ay yung keeping the Sabbath day or keeping of the Sabbath. Ngayon, kung ang reason kung bakit ka tinawag na kulto ay dahil nangingilin ka ng araw ng Sabat, nakakalungkot. Kasi sa Lucas 4:16, ang sabi dito, at siya'y napanazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Nakakalungkot kasi kung ang Panginoon nangingili ng araw ng Sabat, edi parang sinabi na rin natin na ang Panginoon kulto. Kasi ang batayan nila para tawagin kang kulto ay pag ikaw ay nagkikip ng Sabat. At ito pa, nakakatuwang isipin, Brother Jerry, kasi yung Sabat, hindi sinama dito yung another 9 commandments. Yun na napansin ko dyan. Diba? Lumalabas dyan, selective. Oo, selective. At doon sa bahagi nga na binanggit mo, ang Kristo mismo. Opo. Kulto. Kung ang pag-uusapan natin ay Sabbath keeping, kung ang pagbabatayan ninyo ay kulto ang nangingili ng araw ng Sabat, ay di kulto si Kristo. At ang number 1 kulto dyan, ang Ama mismo. Oo. Kaya sa Genesis pa lang,
nangili na ang Diyos Ama ng Sabat. Opo. Pagkatapos na mangili ng Sabat, pati si Kristo ay nangili ng Sabat, ang mga apostol din. Oo. Na matagal na rin naman natin yung pinagsasabi rito sa ating programang Kapitulo Versikulo. Tama. Mga Sabbath keepers din. Mhm. Sa Gawa 13, Kapitulo 13 ng Aklat ng Gawa, versikulo 42 hanggang 44, ang mga early Christians, mga Sabbath keepers din. O ba't hindi nyo inatake na maging Oo. kulto yan? At nakakatakot kasi Mhm. kung titignan natin, yung Sabat dito, ka-level siya ng tinatawag nating 9 Commandments. Yan. Kaya ang tawag natin dito, moral law eh. Mm. Halimbawa, palitan natin, paano kung kinikip mong huwag kang papatay? Paano kung kinikip mong huwag kang mangangalunya? Kulto ka. So para hindi ka maging kulto, mangalunya ka. Ganun yung lalabas sa logic dito, Brother Jerry eh. Correct. So ibig sabihin, halimbawa, pag hindi ka magnanakaw, kulto ka. Mm. Kasi ka-level siya ng Sabat. Baka sabihin naman nila, hindi ko naman sinama din siyam. Anak ko, Ayun ang mahirap. malaking problema. Oo, kasi dito, yung Sabat na kinikip po ng mga Seventh-day Adventists ay part po siya ng tinatawag natin pagsunod sa 10 utos. At kung titignan natin, yung denial of justification by grace, porke ba nangingilin kami ng Sabat, dinideny na namin yung justification by grace? Hindi. Bakit? Kasi po, yung Sabat, ang reason kung bakit namin siya sinusunod ay dahil kami po ay niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng biyaya. At ayon po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 15, kung ako yun yung iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya kami sumusunod sa utos kasamang Sabat dahil mahal namin ang aming Panginoong amin pong sinusundan. Tandaan po ninyo, ang mga Seventh-day Adventists, hindi lamang po sumunod sa araw ng Sabat, sumunod sa 10 utos. Hindi sinama din yung siyam, nakakapagtaka. Oo. Sabi nga natin, kaya hindi sinama kasi Sabat na nga naman talaga. Mabuti, matapat itong si Dr. Walter. Oo. Kaso, Martin. wala na eh. Wala na siya. Pero sa susunod po, sa parto po ng programang ito, expose po namin na kahit si Walter Martin, si Dr. Walter Martin, ay umamin na nagkamali siya sa kanyang batikos Tama. sa Seventh-day Adventist na paratangan niya na kulto ang Adventist. Pansamantala po, wala na ho kaming oras. Huwag ko kayong bibitiw. Abangan po ninyo ang parto ng pagtatanghal ng programang ito sa pagsagot po natin sa issue doon sa ibinabato ng ating mga kaibayo sa pananampalataya ng Adventist daw isang kulto, isang relihiyon ng mga kulto, sapagkat meron daw silang mga extra biblical source and dinideny daw nila ang righteousness by grace alone. So yun po ay mali at hindi po totoo yung mga ganong akusasyon sa liwanag ng ating mga referensya, sa liwanag ng mga nakasulat sa kapitulo at bersikulo po ng Biblia. Pansamantala po kami ay titigil sa pagtalakay. Maasa po kami na sa parto ng programang ito inyo pong aabangan sapagkat maganda po ang magiging pagtalakay muli natin. Tayo po ay mananalangin mga kaibigan at mga kapatid. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat inyo pong ginamit ang programang ito upang maging daluyan ng pagpapala ng katotohanan na mag-aakay sa aming mga kaibigan papalapit sa iyo at makilala ka bilang Diyos na nagmamahal at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ama namin Diyos, inyong pagpalain ng mga kapatid namin ngayon na sumusubaybay na may mga karamdaman, si Sister Risa, na pinahirapan ang kanyang karamdaman. Panginoon Diyos, kayo po nawa ang siyang magbigay ng lunas sa kanyang nararamdaman. Ganon din po si Sister Lovely, na isa pong kaibigan namin ng flight attendant. Sana po'y kayo ang magpagaling sa kanya. Namin na sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang mga kamay, walang karamdaman na hindi po ninyo napapagaling. Ama, salamat din po ng marami sa pagtugon ninyo sa lahat ng pangangailangan ng aming mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pagtugon. Sa lagi po namin pananalangin sapagkat inihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Lubos po ang aming pasasalamat sapagkat inyo po kaming sinamahan sa loob po ng isang oras. Hanggang sa muli po, sa susunod na pagtataghal ng Kapitulo Bersikulo, nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang sumainyo ngayon, bukas at magpakailanman. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla.